Ayan guys, waitingan na kami ngayon. May ebidensya na. Lalaki tuna nito guys, oh. Tuna yung ating nahuli dahil tuna ang inaryahan. Ayan. Sample ng huli natin. Solid na solid tuna tayo guys. Solid na solid. Tapos may kasama pang ganito, pang-ulam na naman. May pang-ulam na naman. Ayan. Sailfish. Payat lang siya pag sailfish. Iba yung malasugi eh. Yung malasugi mas malaki dito. So sailfish, mahaba yung palikpik sa likod. Sabi namin, pag nag-transshipment kami, nag-deliver ng isda, nagpapalit sila ng observer guys. So nagtatali siya doon, sulat-sulat ng size with corresponding weight na yan guys. Sukat na sukat na yan. Kung anong nakikita nyo dito, sinusukat yan, parang ruler. Yan, parang ruler yan. So kung sinukat nila yung alam na nilang timbang. Ayan guys. Maria na kami guys. Guys, nag voice over ako ngayon kasi upon checking doon sa video, napakalakas ng hangin, hindi maintindihan yung sinasabi ko. Kaya naman ito I try na ma-explain sa iyo kung ano nangyayari ngayon. Yan, puting-puti ngayon, ang haba niyan, puro tuna guys. At yan, medyo tuloy-tuloy ang lutang niya pagka ganyan. Tulad yan sinasabi ko palagi sa inyo na may kinakain sila. For info guys, buntik na kami magkasabayan ng area ng ating sister boat. Yung nakita nyo dun sa bandang hulihan ng ating barko, kasi halos sabi dito kasi ng boss namin, laban kung laban. Kahit sister boat mo yan o sa company mo yan guys, kakampany mo, kailangan magpagalingan kayo, husayan, paramihan ng huli guys. Ayan, so nakikita nyo puting-puti pa at ngayon ay tuloy na lumulutang at yan, may mga alon-alon na mahaba na yan. Magandang grupo yan guys, malaki-laki. Although hindi natin nakikita yan sa sonar dahil nag-bug down yung aming sonar, nasira. So ngayon mata-mata system na lang kami. Hindi kami, ang ating fishing master ay walang pinagbabasihan na sonar habang umarya siya. Depende na lang sa nakikita niya. So ngayon hindi natin makikita yung iba pang grupo ng isda na kadikit niya na pwedeng masakop natin sa pag-ikot natin dahil wala tayong pinagbabasihan na sonar. Usually pagka may sonar guys, lahat pati yung mga pagkain nila, mga dilis, ay masasakop natin, kung kaya't ang isda ay mahuhuli natin kapag kaganyan. Dahil nga wala kaming sonar, mahirap pagka ganito kasi merong nearby or kadikit pa itong grupo na pwedeng masakop natin na nakalubog sa ngayon na hindi natin nakikita o wala siyang reference sa pag-area niya guys. So bali, kung ano lang nakikita niya visually, yun lang ang kanyang sasakupin at yun ang mahagip ng kanyang lambat. So sa pagkakataong ito, masasabi natin na hindi lahat ng isda dyan ng grupo ay pwedeng masakop o mahuli dahil nga wala tayong sonar. Napakalaking bagay guys ng sonar kasi sa ganitong pangingisda, nakikita mo yung kalaliman ng isda, distansya ng isda, ang movement ng isda, at ang volume ng isda kung ikaw ay may sonar. So ngayon yan, patuloy na pumapasok yung isda, may pumipitik-pitik dyan, at medyo may haba pa ating lambat. Yan nga yung ating sister boat guys kanina na halos mga kasabayan natin na umarya. Dito, siyempre, pagka ganyan, nakapokus ka na rin, sabi nga, laban-laban. So parang hindi na sila nag-uusap, hindi sila nagkakakontakan, kaya ewan ko. So for safety dapat nag-uusap sila. Although nung time naman nung bibitaw na kami, malapit na, tumawag naman yung ating sister boat kanina na liliko siya sa pakaliwa para to give way. Pero nung time nung medyo magkakadikdikan na kanina, walang tumatawag sa kanila. Kaya naman sabi ko pag nagkasabayan ay delikado. Ayan. Yan ang sinasabi ko kung paano nakakonekta. Yun, snap ring nakakonekta sa kable para yan ay may palubog at mapalalim ang ating lambat guys. Yan, ganyan connected dyan sa kable. Malumbon pa.
Lapit lang tuspusan dyan. Binababa yung fast crop. Habang may salida pa, binababa na yun sa fast crop, guys. Para makasis makapagbulabog, binababa ng maestro natin. Ayan. Yung local crew natin yung driver. Bumata yung maestro eh, baboses eh. Yun yung binaba nating fast crop kanina, guys. Nagbubulabog nyo sa tustusan. Dyan sa tutusan, guys, wala nang lambat dyan, ha. Kaya nandyan yung magbubulabog. Wala nang lambat dito sa side namin na to. Kaya nung malaglag yung lambat, puro kable na lang dito, guys. Puro kable, kaya dapat ma-prevent yung paglusob ng isda dito. Yan. Nasa 6 to 8 minutes nga yung isang ikot ng ating barko para mailaglag lahat ng kanyang lambat. Yan. Yan yung mga lubid na ihagis para mag-connect tayo doon sa ating drum, sa ating main link para mabirayan palalim ang ating lambat. Ayan, guys. Binibira naman yan dito para i-connecta. Yan, binibira na yan para palalimin na ating lambat, guys. Para makayod yung isda na ating inarihan kasi pagka medyo mabagal lumubog yung ating lambat, may tendency na makasisid pa yung ating isda na inaryahan pagka ganyan, guys. Kaya dito, paspasan talaga yung galawan ng mga tao dito with caution naman. Ingat-ingat lang kasi puro hydraulic tsaka electrical ang ginagamit dito. Kaya napaka-high-tech ng ating pangangisda. Talagang kusakwan ginastusan, pinamuhunan ng maganda. Kaya naman ayan, ganito talaga sa international commercial fishing, guys. Paglabas namin kagabi, eto na, hapon na kami naka-area, guys. Maghapon at magdamag na tumakbo.
Tapos nandito na kami sa fishing ground ngayon. Umalis kami mga alauna na ng gabi kami umalis doon sa Port of Rabaul. So ngayon, nandito kami 5 o'clock na ng hapon ngayon. So, mahaba-habang takbuhan doon. Mahaba-habang takbuhan doon. Yan. Yan. Bago itong ating speedboat driver ngayon, tinitrain pa rin ito. Nasaan? Ayan. Meron na nakita yung marites ko dito ngayon. Yun. Napisig-pisig guys, mga tuna. Ayan, nakita nyo, ayan. Thank you Lord. Nasa malapit sa ating pataw. Nahagip yung kawan guys. Ayan. Nagpipitigan sila dyan sa side na yan. So meaning, nandyan lang yung isda. Nandyan lang isda guys. Nasa gitna lang. Yan. Sabi ko nga guys na bago lang itong ating speedboat driver, kaya minamandasyon na niya ng ating fishing master. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang paghahagis ng Sinerdye. Ayan, paulit-ulit na tayo sa Sinerdye. Pero sa bago lang po, ayan po ang purpose, para hindi tayo matakasan ng isda, para hindi makalapit dito ang isda guys. Ganon ang purpose ng Sinerdye, pang takot sa isda ba, para hindi lumapit dito. Ayan. So yung isa nating sister boat nandito ngayon, lumalapit dyan sa area natin dahil may isang grupo pa. May isang grupo pa na pwedeng maaryahan dito sa malapit sa amin guys. Ayan. May isang grupo pa. Kaya ganito guys ang style. Una-unahan, pero pagka bumitaw na, syempre kailangan ng maghanap ng panibagong target yung ating kasamahan. Kahit naman sino guys sa mga party line or ibang company, ganun talaga ang laban dito. Pagka hindi sa'yo, so kailangan iwanan mo. Ayan. Nagpipitigan dyan mga yellowfin tuna. Ayan. Ayan guys. Nasa una ka, nakapwesto ka eh. Mas nauna ka, nakapwesto ka na eh. Sila lang yung lumalapit eh, di ba? Ayan guys, sinasabi ni Master na dito, ang labanan, may lambat ka, syempre definitely aarya ka. So, kahit kasamahan yan guys, pwede yan ganyan. Unahan niya eh. Di ba Master? Unahan lang yan eh, diskartehan lang yan. Kung kanino tumabatsaw ko, bira lang ng bira. Ganon guys, nagkukwentuhan lang kami dito, na unahan lang talaga dito. So, kailangan hindi matakot. Ayan. Andyan lang yung isda. Ayan guys, yung sinasabi kong isda, yung kawan yan, namumuti-muti na yan, nagpipisig. Malalaki to guys sa mga yellowfin tuna. So tingnan natin mamaya. Ganyan ang itsura nila pagka nasa maluwang-luwag pa ang lambat nila, kalat talaga sila, lalo na pagka yellowfin tuna. So yung ating speedboat, kung makita nyo, hindi niya nilulubayan dyan para hindi lumapit yung isda dito sa ating lugar, kasi sabi nga wala nang lambat dito sa side namin na to, sumusugod yung isda. Kaya naman dapat dito ma-prevent yung paglapit nila, kaya may Sinerdye tayo, yung kulay green na palagi ko sinasabi sa inyo guys. So pasensya na guys doon sa pagsasabi ko sa inyo na paulit-ulit. So para lang naman po yan sa ating mga bagong subscriber dito sa ating YouTube channel guys. Ayan. Yan ang alon-alon, pitik-pisik. So ganyan yung ang itsura guys pagka nasa loob na nating lambat. Ayan, may lumalapit na dito. Delikado guys, kasi pagka medyo buka pa yung kable na yan guys, kung makikita nyo, kung buka pa yung kable na yan, yung dalawang kable na yan, kung buka pa yan, open pa dito sa ilalim namin, malaki pa yung open dito, kaya malaki pa ang tendency na pwede makasisid o makatakas yung isda dito sa side na to. Kaya kita nyo yung isang fastcraft natin, doon naman sa side na yung nagbabulabog, at itong speedboat natin dito naman sa side na to, kung saan nandito yung isda nating binabantayan.
So yan, medyo alon-alon, may lumubog lang. So sana mahuli ito kasi kahit na yan ay may kulong, pag talagang may pangilalim o madami yung isda, nakakasisid pa yan guys. Kaya yun ang lagi naming piniprevent na mangyari yung makasisid, dahil ang tuna malalim sumisid yan guys, mabilis din, parang tulyasan. So kita nyo yung ating kable na yan, bukang-buka pa yan. So ibig sabihin yung lambat dyan, mas bukang-buka sa ilalim habang pinipira yan. So ang kasigurahan dito nasa 50-50 pa ito guys, habang hindi pa natin talaga na-enclose o nasasaraduhan yung ating lambat. Ayan guys. So sa tingin ko naman malaki yung porsyento kasi nandun pa yung may pumipisik-pisik pa sa side na yon, at nandyan lang, nag-stay lang. Sana lahat ng karamihan ay nandyan lang sa loob. Ito guys, hindi ko masabi na malaking grupo kasi wala kaming sonar ngayon. Sira yung ating sonar at hindi magamit. So problema natin, hindi natin madedetect kung ganong kadami ito through sonar. Sonar ang gamit. So sabi ko nga, pagka ginamitan ng sonar, ang purpose nito, ma-check mo yung object kung ito ay ganong kalalim, kung ano ganong distansya sa barko, kung gano ang speed, kung gano ang volume, kung anong direksyon, kung anong lalim. So ganyan guys, nadedetect yan through sonar. Kaya naman ngayon wala tayong sonar na ginagamit, na sira. Kaya ito ay mata-mata na lang na inaryahan ng ating fishing master. Habang pumuputi, kumakawan, ganun ang style. Mata-mata system na, wala ka na sinusunod na sonar, or wala kang tina-target sa sonar. Puro based on your ano na lang, based on your visual na lang. Kaya malaking tulong guys kung may sonar, kasi kahit lumubog yung isda, masusubaybayan pa kung nasaan, kung anong direksyon, at kung ganong kalalim, at saka kung mahagip kung nasa loob siya ng lambat. Pero pagka ganito, kung wala nagpapakita at walang sinyales na may isa sa loob, mahirap mong ma-detect o malaman guys. So yan muna for the meantime guys, at mamaya malaman natin. Abutin na naman kami siguro ng gabi nito kasi 5 o'clock na ng hapon ngayon. Sigurado yan, ang pagka may huli 2 hours bago mayakyat ang ating lambat. Pagka walang huli 2 hours, pero pagka may huli guys, inaabot ng 3 to 4 hours, depende yan sa dami ng isda na sasalukin guys. So for the meantime, ito po ang inyong kasimang isda. Maya maya at isusunod natin dito yung pagpa-power block. Patikim-tikim lang guys, para na sa ganun hindi ganong kahabaan at hindi kayo maboard sa aking mga vlogs guys. Ito pa rin po ang inyong kasimang isda, the original, only the best. Thank you, good afternoon guys. Yan yung isang grupo guys, hindi siya nahagip, nasa labas na ng ating lambat, nagmumuti rin mga ganitong oras kasi pagka tuna, elephant tuna, usually lumalabas sila ng ganitong oras sa hapon, parang hapunan nila. Ayan, so tuloy-tuloy lamang siya dahil sa labas. Kita nyo lang yung pataw natin na kulay dilaw, nasa labas na siya ng ating lambat. Hindi siya nahagip ng ating lambat, at sabi ko nga, sa pagka may sonar, dapat talaga mahahagip ito kasi hindi na ito nagpakita kanina. Usually pagka hindi nagpapakita ang isda, nasa ilalim lang, nahagip yan kung mayroong kang basihan na sonar. So since hindi nga kami makagamit ang sonar namin dahil sira yung sonar, ay ayan, hindi siya nahagip guys, nasa labas siya ng ating lambat. Kaya sayang naman. So baka sana sakali bukas ng umaga ay sumilong ito. So ganun talaga dito sa pangingisda sa international commercial fishing. Kung ano yung nakikita mo na namumuti, yun talaga natatarget mo kapag wala kang sonar. Pero pagka may sonar yan, nahagip at kayang sakupin yan guys. Kaya naman thankful pa rin kami kahit ngayong araw ay nakaarya kami sa huling oras, ganitong oras, dahil kami tumakbo from kagabi. Madaling araw pala, mga 1 o'clock na madaling araw, hunting ngayon 5 o'clock kami nakaarya na. So inulit ko lamang guys at pasensya na nga, wala nga tayong script, kaya laki pa ulit-ulit yung sinasabi ko. Yun naman po ay para dun sa ating mga bagong followers at subscribers. Ayan guys, sayang yung isang grupo, sana sumilong. At tabayan natin mamaya guys kung gaano kadami itong ating nahuli. Salamat po. Tuloy-tuloy pa rin ang lutang guys, dito ako sa puwente ngayon, talaga naman madaming pagkain, kaya ganyan, nasa labas pa rin ang lambat natin. Dito sa ating lambat guys, sa loob wala pa ulit nagpapakita.
Usually pagka ganyan, pagka naubos yung pagkain nila sa loob, lalo na kung yellowfin tuna, ay ano sila, hindi gaano lumulutang pagka yellowfin tuna, guys. So ngayon, nilalapitan na yan ng ating kasamahan, isang fishing boat dito. Ayan, baka sakaling maarihan niya pa yan, guys. Lumalapit na siya dito sa atin. So, ganyan guys dito sa Pacific Ocean. Talagang aabangan mo yung magandang lutang ng isda, guys. Yung magandang lutang ng isda ay dapat maabutan mo. Dito time is gold talaga, na pagka naiwanan ka or ang isda ay hindi na nagpakita, hindi ka makakarya. Lalo pa ngayong baldado kami ngayon. Baldado kasi wala kaming sonar na ginagamit. Ayan. Mata-mata lang kami, mata-mata. Kung ano lang makita namin, kung yan man may kasamaan sa ilalim sa distansya na pwede sana masakop, eh hindi masakop dahil wala kaming sonar. Ayan. Out yung sonar namin, waiting technician tsaka parts kami, kaya mahirap talaga pagka ganito ang klase ng pangingisda mo. Very advanced at talagang high-tech at nasa tamang panahon ngayon na very ano na tayo guys, high-tech na talaga, puro machines na ginagamit natin, advanced machine. Hanggang sa pangingisda dito ay ganun ang diskartihan, guys. So magpa-power block na sila, punta tayo sa labas, guys. Pero for the meantime, pakikita ko muna sa inyo ang ating puwente ulit. Ayan. Wala pang ilaw, medyo maliwanag pa. Ayan, parang naglumalabo yung aking camera. So ito yung puwente natin. Medyo blurred ng konti, pasensya na guys. Linisin ko ang lens mamaya. So thank you. Eto nga guys, start na sila ng power block. Kaya mga 2 hours na iaakyat yung ating lambat sa pamamagitan ng power block. Usually nakikita nyo naman ito, para lang po ito sa ating mga bagong subscribers at followers, guys. Kaya pinapakita ko sa inyo ngayon para pakita nung baguhan natin yung mga taga-subaybay. Ganyan ang itsura ng lambat natin, guys. Napakalapad, napakalalim ng kayot niyan. Pinipila siya ng power block, guys. May gulong yan dyan. Medyo maingay dito guys, kaya kung mapapansin nyo minsan, pagka talagang yung isda ay nandito na sa loob ng ating lambat at sasalukin, at talagang hindi na nyo maririnig yung mga basta maingay na, as in maingay na guys. Hindi lang pala isa yung nasa labas na grupo guys sa amin. So ayan, nakikita nyo ibang grupo pa rin ito. Tapos ibang grupo pa rin to nasa side na to. Ayan, may pumipisik pa rin. May 3 grupo pala to sa labas guys. Hindi namin nasakop. Ayan. So sana sumilong lang. Yun ang maganda guys pagka makakasilong sila, para ma-intact yan. Sa madaling araw, intact na siya. Pero yan nga, dito nga sabi pagka, ayan, lumalapit na tong isa nating sister boat. Sabi nga, kalaban namin yan, kahit sister boat. Ang laki-laki yan. Dati na ako sumakay dito nung nakaraan. Malaki ito, nasa 1,000 ng capacity to, 1,000 tons. Malapit siya dito sa amin kasi pinakita niya yan. Nakita ng lookout niya yung 2 grupo pa dito sa bandang kanan na to. Pinakita ko kanina lang, so nilalapitan niya na yan. Iba pa rin yung malapit sa kanya at iba pa rin yung nandito. So nandito sa aming malapit ang grupo ng isda. So dito sa International Commercial Fishing, talagang pag umarya ka, maaaring hindi lang isang grupo ang makikita dito sa area. Kaya pag nakakita kami ng isang grupo habang lumilipad kami ni Hornets, yan guys si Hornets, pinakilala ko ulit sa inyo. Pag lumilipad kami niyan, pag may nakita kami isang grupo na maganda, definitely or laging mayroon nagkakaroon ng kasamahan, hindi lamang isa. Kaya maganda dito sa International Commercial Fishing, malaki yung chances mo na makahuli ka dito dahil sa dami ng grupo. So nandito ngayon 2 kulamog, ayan.
si Boy Butas at saka si Dr. Xiao. Yan, nandyan. Nakababa na nga yung speedboat nitong isa nating sister boat. So pag nakita nyo guys na ganito na may nakabuntot na kulay dilaw na ganito, ayan, speedboat yan. Malapit na sila dito sa target. So meaning maaga ang preparasyon nila. Habang lumalapit sila dito sa target na isda nila ay nakahanda na kagad sila para paglapit doon, bibitaw na lang yan guys. Kaya pinakita ko lang din ito sa ating vlog ngayon kasi tinatanong ng mga kasamahan, mga viewers natin kung paano kung maraming mga boats ang nasa palibot. So ganito po ang nangyayari dyan. Pagka marami talagang isda, dyan nagpupukan din yung mga fishing boats natin, mga kasimahang isda. So ayan, nakita nyo ang laki-laki ni Shirley, si Purple Lilac guys, papunta dito sa atin area malapit at pumunta kayong isda dito sa aming gilid. So ayan guys, wala pa nagpapakita dito sa atin eh. Baka nalusok pa yun. Ayan, nangyayari kasi dito kasi sa side. Ayan, nandyan sa side na yun yung isang isda, isang grupo. Tingnan natin kung bibitaw ito. Good luck Shirley. Shirley po ang pangalan niya. Call sign Purple Lilac. Yan dati ko sinakyan guys. Yan guys, sumarya na nga siya. Iiwan na yung kanyang main skip. Umihila lang ang kanyang lambat. Sumarya na si Shirley. Alot-alot na yan. Pinarihan niya. Hindi ko alam kung lumabas pa yung isda namin sa loob ng lambat kasi wala pa nagpapakita ulit dito sa amin eh. Napunta siya. Wala po yung kanyang speedboat doon. So good luck, sana mahuli niya ito. Naipon dito kapag daming isda. Yan, umiikot siya. Same process lang din naman guys, na katulad ng aming ginawa kanina at palaging ginagawa. Same process lang, kukulungin lang yan, kukulabugin para hindi lumayaw sa lambat, sa loob ng lambat. So ganyan lang. So umiikot siya sa ngayon. Same process din. Walang pagkakaiba yan. Ang ano lang dyan guys is kung paano direksyon, anong direksyon ka bibitaw, anong heading ang bitaw. So para ano yun dyan sa agos or sa alon or sa direksyon ng isda guys. Nagbabase lang yan sa direksyon ng isda. So dapat maharangan mo, maunahan mo yung lambat, yung isda para masakop mo. Huwag ka magpapaiwan sa isda kasi pag naiwanan ka sigurado wala na. So ayan, umiikot siya. Yung isda na ito nagpitik-pitik siya. Ayan, nandito. Nandiyan sa side na yun ng isda. Kung nakikita nyo, yung speedboat niya nandun sa kalimutan yun. Ayan. So ganyan guys ang process, kaya naman kinuhanan ko kasi ito yung first time ko na mag-vlog na yung kasamahan natin ay eksaktong umarya din dito sa ating harapan. Actually nasa harapan ng barko natin yan guys. So yung mga nakita nyo kanina na nasa labas na isda, yun na yung inaaryahan niya ngayon. Sana mahuli lang, good luck din. Napisik-pisik lang sa loob. Tabayan natin at guys itong aming aryada. Hindi ko mabibigyan ng update dyan sa kanila kasi wala tayo dyan. Dito lang tayo sa ating vessel guys. Thank you. Dito guys sa international commercial fishing, pagka marami talaga yung isda, maraming barko na malakaya dito, halos dikit-dikit yung lambat dito kasi yung isda pagka nagsama-sama yan
at may nakalabas, yun naman ang titirahin or aaryahan ng mga ibang boats. So basta clear lang sila sa lambat na hindi matadaanan or hindi matatabas yung lambat, ay aaryahan yan. Kaya kita nyo, ang laki-laki ng lambat nitong si Shirley. So yan, tapos na yung ano niya, nailadlad na yung kanyang tustusan. Lapit lang talaga dito sa aming inaryahan. Dahan-dahan. Sa nakita ko kanina ay nandun lang sa halos sa sentro, nasa kaliwa niya yung isda, guys. Yan, wala tayong update dyan, guys, kasi yan ay sa ibang barko na. So pinakita ko lang na ganitong distance ay nakakaarya yung ating mga boats. Ang laki-laki nito, oh. Kaya just to give you an idea na dito marami ring barko at marami na mamalakaya dito sa international commercial fishing. Hindi lamang po kami, at malalaking kumpanya po ng mga Taiwanese, Chinese, Korean, Japanese, at isang may American boat. Yun po, iulit ko na naman, at napapansin tayo ng iba nating mga follower or subscribers na paulit-ulit daw. Sabi ko, para naman sa iba yon, so wag nyo na lang pakinggan. Ayan, guys, medyo dumidilim-dilim na ng konti dito sa area. Ngayon ay mag-alas 6 na, -5 para mag-alas 6, pero nakakaarya pa. Kaya-kaya pang umarya, guys, habang maliwanag. Yun ang laban dito. Kapag ang pagka hindi na maliwanag, hindi na makita ang isda na namumuti, hindi na makakaarya. So yun po dito. Pero pagka may silong ka, kahit madilim, may sonar na ginagamit para matarget. Ayan lang muna, mga kasimang isda, at hintayin natin matapos itong ating lambat ng mga 2 hours. Tingnan natin kung may nahuli tayo. Although sa ngayon wala pa nagpapakita ulit sa ating loob ng lambat. Thank you, simang isda. Ayan, guys, may tinga na kami ngayon. May ebidensya na. Lalaki tuna nito, guys, oh. Tuna yung ating nahuli dahil tuna ang inaryahan. Ayan, guys. Ngayon nga ay dito na siya mapunta ka. Balang 3 video na ninyo ka. Okay, salamat. 6:40 na. 6:40 na ngayon, guys. 6:40 na. So may tinga na, may ebidensya. Sana may volume para makaganda. Makikita nyo naman, guys, yung umarya kanina. Ayan. May malasuke. Ayan. Ito yung umarya kanina nung sister boat natin na si Shirley. Malapit lang talaga sa amin, no? Ayan. So ganyan, guys, dito. Halos dikit-dikit nga pagka maraming isda sa isang area. Kaya doon pumupunta yung mga fishing boats na nagbabaka sakali na makahuli. Ganyan, guys, malapit lang siya. So kaya naman ay continue sa power block. May ebidensya na, sana may volume to sa ilalim. Yan, may panibago, guys, oh. Buhay na buhay pa. Ayan. Stay tuned lamang, mga kasimang isda. Makaipot tayo lambat, guys. Maya-maya makikita natin dito kung may isda dito sa loob. Wala pa ako nakikita, eh. Yung diver natin nandun sinisilip yung isda. Kasi ang lambat niyan palayo. Nandun ang lambat niyan doon sa may diver na yon. So usually ang isda naiiwan yung iba doon. So wala pa sa sinasabi. Ayan, electric!
Dito sa ganitong pagkakataon, makikita mo na dapat yung isda dyan. Kung madami, nagkakagulo sila. Pero siguro konti lang ito. Wala pa ako nakikita sa ngayon. Ayun, nandun sa ilalim guys. Yung kumikintab-kintab na yan, yung mga tuna. Usually kasi pagka tuna talaga nagpapailalim yan eh. Pero kung madami, sa mga nakikita nyo dati mga vlogs ko, ayan, yung kumikintab na yan, isda yan. So pagka marami talaga, yung makaipot pa lang ang lambat, nag-iipo-ipo na kagad yan dyan. Pero ito, parang konti lang. Pero sabi ng divers na baka mga sa 10 tons. Malaman na lang mamaya guys, ayan. Sa hitsura guys ng nakikita ko dito sa loob ng ating bag portion, mukhang natakasan pa kami kasi doon sa mga inarihan natin kanina, malapad nun, ang haba nun ay talaga namang kung yun ay nasa pool, hindi ganito yung makikita nyo ngayon sa bag portion natin. Pero sa nakikita ko ngayon ay natakasan pa kami. Ayan ang nakikita ko dito sa ngayon at na-assess ko. Dahil pinakita ko rin sa inyo kanina, may inaryahan yung ating sister boat na malapit sa atin. Kung kaya nga sa tingin ko, yun yung isda na inaryahan natin na hindi talaga totally nasakop or maaring nakasisid pa. Kaya eto pagka ganyan na ang aryada mo ay konti lang ang nandito sa loob ng ng ating fish bag, yan ang pinaka-commonly na nangyayari. Ganun pa man guys ay pasalamat tayo kay Lord at nagkaroon tayo ng pagkakataon makarya at makahuli kahit konti lang pero quality, good price, few but good price guys. So kahit pa paano may bawi ng konti sa gastos. Sample ng huli natin. Solid na solid tuna tayo guys. Solid na solid. Tapos may kasama pang ganito, pang-ulam na naman. May pang-ulam na naman. Ayan. Sailfish. Payat lang siya pag sailfish. Iba yung malasugi eh. Yung malasugi mas malaki dito. Ito sailfish, mahaba yung palikpik sa likod. Guys, may pang-ulam na naman ang simanging isda. Salak na tayo guys. Ayan. Tuna, pure na pure. Konti lang siya pero quality naman yan. Bawi gastos lang guys. Pag bawi sa... Oh, lalaki. Ang lalaki guys. Ang lalaki, grabe. Mga 20 up yan, 20 kilos up. Hirap hindi magkasya sa screen eh. Sinukat na guys. Ilan? Kung ganito lahat ang mahuhuli mong kalalaki guys, talaga naman jackpot na jackpot ka. Ayan. Very big size. Bigat yan. Hop! Getting sample. Yan. Kukuha ng sample, susukatin. Laki. Wow! Iba na naman ang aming observer guys. Bagong observer namin ito, ng kulay blue. Kada tabi namin, pag nag-transshipment kami, nag-deliver ng isda, nagpapalit sila ng observer guys. So nagtatali siya doon, sulat-sulat ng size with corresponding weight na yan guys. Sukat na yan. Kung anong nakikita nyo dito, sinusukat siya, parang ruler. Yan, parang ruler yan.
So kung sinukat nila yung alam na nilang timbang. Ayan guys. Konti lang, meron hindi nahagip lahat. Kasi sabi ko sa inyo guys, pagka dito sa fishing, kailangan talaga may ano ka, may sonar ka para yung kanina nakita nyo doon sa labas ng lambat natin, sana nasakop din yon, hindi niya inabutan at hindi nasakop dahil sa may distansya pa yun kanina. Hindi nakuha or hindi nahagip ng ating pag-ikot ng ating barko, kaya advantage talaga kung ikaw ay may sonar. So ngayon, ayan, konti lang nadali namin, nakuha namin ngayon. Sinusukat dito ng ating fisheries observer, kahit piraso lang yan, may presyo yan guys. Yun lang naman ang laban dito, at makabawi tayo sa presyo ng ating mga nahuhuli. Pero mas maganda talaga kung madami ang nahuli mo para mas maganda. Blessings, although this is blessings guys, magandang blessing na rin kung bakit ka ng sabang bayad sa crudo. Ayan. So ayan guys, kukunti lang yung huli natin ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat dito ay madami ang huli. So pinapakita ko rin sa inyo na may maliliit, may konting huli lang din kami ngayong araw. Yan, kinatay na ngayong malasuge or sailfish na nakita nila dito. Ayan. So nasa 118 tubs lang daw kami. So yun ay 118 banyeras lang. So convert pa yun sa tonelada kung ilan. Ayan. At least may pang-ulam na naman. Grasya na naman to guys. Thank you for watching guys, mga kasimahang isda. At sana bukas makabawi kami. Nasa ganon ay maganda naman makakumita tayo guys. So for the meantime, magandang gabi sa inyo lahat. Simahang isda lamang po. The original, only the best. Thank you.